But it is the prerogative of the executive as to where those funds go when the NEP arrives into Congress. Sa ulat Ayan na, 15 billion. 792,000. 15 billion ang allocable mo. Ang allocable per year, 5 billion. Utangin na, kumikita lang yung probinsya mo ng 2 bilyon tapos nagtatapon ka ng 5 bilyong infrastruktura dun. So all in all, since 2023 up to 2025, meron ka ng 15 billion 792 na budget allocated para sa distrito mo. Putangin na niyan. 2, 4, 6 billion lang yung production ng ano mo ng probinsya mo 6 billion ang production ng probinsya mo, 15 billion yung itinapon mo sa kanila. So, lugi ang gobyerno. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news. Peddler sa balat ng YouTube, Boss D. At your service. Panibagong araw, panibagong kwentuhan. At gaya ng ating laging sinasabi sa inyo, mararamdaman nyo ang banateros. Araw-araw mas maingay, mas malakas, mas umaatikabo ang ating mga bakbakan ngayong 2026. Kamusta ang buhay-buhay? Panibagong araw, again, panibagong kwentuhan with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, atay, balon-balunan, puso at isip, kaluluwa ng lahat ng mga kupal sa Pilipinas. Mga animal, mga hayop, mga salot sa Pilipinas, mga sintu-sinto, mga batak, bangag, adik, pusher, kawatan, mga kurakot, magnanakaw, membro ng sindikatong kuratong baliling sa gobyerno, mga mandurugas, mandurukot, mga mang-uumit, mga malakas mangupit, mga durobo, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman kayo, ha? Buhay pa mga bossing. Bago tayo magsimula, katulad ng ating laging sinasabi, kada tayo ay magsisimula ay panatilihin pong kayo ay naka-like, naka-subscribe at nag-share ng ating mga videos. Dahil importante yan para meron tayong silbi sa bayan. Matindi ang bakbakan ngayong 2026 kaya kailangan natin ng collective na ating mga boses. Kailangan natin na makipagbakbakan sa mga fake news peddler sa Pilipinas. Kailangan tayo pinaka-fake news. Mag-follow po kayo sa Boss Dada 2.0. Yan po, yung page natin na yan, ang Boss Dada 2.0. Siyempre sa lahat ng mga YouTube, Facebook channels ng Facebook pages ng SMNI at siyempre Vox Populi and Banateros 2.0. Siyempre importante sa lahat yung Boss Dada TV Official sa Facebook. Currently, sa Facebook, tayo ay mayroon ng 287 going to 288,000 Banateros strong followers. Siyempre dito sa Boss Dada TV, kayo po ay kailangan subscribe, mag-like, mag-share. Importante po yan. Maraming salamat sa inyong panunood sa ating mga videos. Bagamat mahina ang ating views lately dahil siguro nire-report tayo o yung mga kababayan natin napagod na sa usaping politika, huwag kayong mapapagod. Pag napagod kayo, wala mangyayari sa bayang Pilipinas, maniwala kayo. Ito na lang ang libre na pwede nating gawin. Yung magsalita at maglabas ng ating mga saloobin patungkol sa mga katiwalian sa Pilipinas. I-expose ang lahat ng mga demonyo sa Pilipinas. Lahat ng mga gawaing mali ng mga kupal na yan. Ito na nga lang yung kaya nating gawin. Ito na nga yung libre nating pwedeng gawin. Tapos, mapapagod pa kayo. Kapag napagod kayo, tandaan ninyo hindi napapagod ang mga demonyo, mga magnanakaw, mga kurakot, mga kuratong baliling sa gobyerno. Hindi napapagod yan. Ang pagkawat ng pera ng mga yan, tuloy-tuloy, walang hinto, walang patid, siksik, liglig, umaapo, laging mga bulsa na yan at pera nyo yan. Kapag kayo nanahimik, ano ba yung sinabi ni Manong Chavit? Kapag ikaw ay nanahimik, nakikita mo na may mali at nanahimik ka, nagiging kang kasapakat ng mga magnanakaw sa Pilipinas. Kapag hindi mo sinisita yung mga putang inang mga magnanakaw sa Pilipinas,
mga hayop na magnanakaw sa gobyerno, kapag hindi mo yan sinita, feeling nila okay lang na ninanakawan ka nila. Kaya nga ito na lang yung ating ginagawa eh. Ito na lang yung ating gagawin. Manonood, tapos ilalike, isishare yung mga videos na ito para makarating sa kinauukulan, makita nila na hindi tayo bulag. Na hindi tayo nagbawalang bahala, na hindi natin na bukod sa ipinagpapasa Diyos na lang natin ang lahat, lumalaban tayo sa kanila. Putang ina, papayag na lang ba kayo na magnanakaw yung mga yan tapos hindi tayo papalag? Huwag tayong papayag na ganun. Kaya ako talagang pinipilit ko kayo kahit na nakakapagod mag-content. Kahit na minsan nakakasawa na talaga yung mga masasamang balita sa Pilipinas, minsan kailangan nating ipaalala. Minsan masarap din maging masokista. Kailangan natin ipaalala sa mga Pilipino kung gaano tayo tinatarantado nitong mga nasa gobyerno. Para baka sakali matuto tayo. Pagdating ng botohan, gamitin natin ang lahat ng ating mga puot, galit, ngit-ngit. Gamitin natin lahat yan para bumoto tayo ng mga tamang kandidato at hindi na maulit itong putang ng sindikato na to sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, napakahirap itong ginagawa namin. Itong aming ginagawa ay napakadelikado, napakarami naming death threat, napakarami naming mga bashing, napakaraming mga kaso na nagbabadya. Nakita nyo naman si Sir Jack Argota. Kanina lang merong pumunta sa kanilang tahanan, naghatid noong subpina ng NBI at haharap siya sa NBI sa susunod na linggo at sasagutin niya lahat ng mga katanungan ng kinauukulan patungkol dun sa kanyang post. Sa kanyang post na hindi naman siya ang nagkalat. Hindi naman siya ang nagkalat ng dokumentong peke di umano galing sa St. Luke's. Hindi naman siya nagkalat nun. Nagbigay lang siya ng opinyon patungkol doon. Hindi din man siya eksperto. So bakit siya iimbestigahan? Iimbestigahan siya dahil siya doon? Dahil nagkomento siya doon? Komento lang naman yun. Bago pa man niya ipinost yung dokumento na yun na pina-enhance niya kay ChatGPT, nagsisirculate na yan sa social media. Bakit hindi nila hanapin gamit ang kanilang napakaraming intelligence at confidential funds para hanapin kung sino ang kauna-unahan na nag-post niyan sa Facebook, nagkalat niyan. Baka mamaya pag inimbestigahan niyo yan, lalabas loyalista pa nagpalabas niyan. Baka mamaya pag chinek niyo yan, pag chinek niyo yan, ang naglabas niyan, baka sila rin. Baka mamaya pinaugong lang nila, nagtatai lang na, hindi lang naman matay yung presidente. Ginawan na nila ng malaking istorya para makalimutan natin yung totoong issue ng bayan. Because gagawa sila ng napakaraming smoke screen. Napakaraming mga pautot na mga issues na papuputokin nila kasapakat ang mainstream media at yung mga vloggers na mga binabayaran nila. Magpapautot yung mga yan para mag-focus tayo doon, makalimutan natin yung totoong problema ng Pilipinas. Ano yun? Ang totoong problema ng Pilipinas, mga bossing, ay ang korupsyon. Sino ba ang itinuturo sa korupsyon? Ang tinuturo sa korupsyon, mga bossing, ay yung mga nasa Malacanang, yung taga-DBM, si Pangandaman, si Yes Bersamin, si Bongbong Marcos, si Trigib Olaybar, yung isa pa, tapos si Angara, tapos sino pa, yung mga tinuturo, si Zaldico, si Romualdez, si Sandro Marcos. Sa sobrang dami ng mga pangalan na yan, maniwala kayo, sa sobrang dami rin ng perang di umanong ninakaw, gagawin nila ang lahat para makatakas sila. At ang way nila para makatakas is hindi mapag-usapan. Hindi marinig yung mga pangalan nila. Maglagay ng mga iba-ibang issue na dadivert ang ating attention. Tapos, magugulat na lang tayo, 2028 na, hindi pa natin sila napapanagot sa mga ginawa nilang kahayupan sa bayang Pilipinas. Huwag tayong papayag. Hindi ba yun yung ibig nating sabihin? Inuuna nila yung mga kritiko ng gobyerno. Inuuna nilang ipakulong yung mga senador na wala namang mga kinalaman. Oo, walang mga kinalaman yung mga senador pero nauuna nilang ipinapakulong. Mamaya meron tayong ibabalita tungkol dyan, pero katulad ng sinasabi ko, nauuna pang nakukulong yung mga wala namang mga kasalanan sa Pilipinas
itong si Sir Jack Argota, hindi naman niya nagnakaw sa pera ng taong bayan. Tapos siya pa yung unang ini-issuehan ng mga subpina para magpaliwanag. Kasimple-simple lang naman. Self-explanatory naman yung kanyang post. Ano ba yung kanyang post? Sa tingin ko, para sa akin, yun lang naman ang pinagsasabi niya doon. Nagtanong pa nga siya doon eh. So sa mga nakakaalam, ano ba to? Ano ba tong sakit na ito? Kasi para sa akin, ganito to. Hindi ba? So, well, mabait man ang ating mga mga taga-NBI, and I know na sumusunod lang naman sila sa utos, at syempre baka may pressure din naman sa kanila kaya ganun. Sinabi pa nga ni Sir Jack Argota na nung tiningnan niya yung papel, wala namang complainant. Walang complainant, pero napili siyang imbestigahan ng NBI siguro for compliance, or baka gusto lang din marinig ng NBI ano ba talaga yung kanyang ibig sabihin. Kasi alam nyo naman, si Sir Jack hindi naman malinaw magsalita yan. Sana lang talaga, Sir Jack, pag nagpunta ka dyan sa NBI, maintindihan ka nila, ha? Sana malinaw na malinaw yung iyong pagkaka-explain, dahil baka mamaya hindi ka nila maintindihan. Ituloy ka na nila sa kulungan, ha? Pero sasamahan namin si Sir Jack. Hindi kami papayag na mag-isa. Hindi kami papayag na mag-isa na harapin ni Sir Jack. Ang imbitasyon na yan, no, sasama ang Banatero. Syempre, magkakapatid kami. Kapag pinatawag mo yung isa, pupunta kami. So, laban lang tayo. Yun yung sinasabi ko eh. Yun yung pinapaliwanag ko. Napakahirap ng ginagawa natin. Napakadelikado ng ginagawa natin. Pwedeng bukas, baka nakahandusay na tayo dyan sa kalsada dahil sa init ng ating mga patutsyada. Pero, dapat ba tayong manahimik? Dapat ba tayong matakot? Dapat ba kaming kabahan? O hindi ba? Kayo simple-simple lang naman ang gagawin ninyo. Ila-like, isi-share, magsusubscribe lang naman kayo. Ipapakalat lang naman natin tong kabulastugan natin sa YouTube. O hindi ba? Para hindi mamatay yung boses ng mamamayan. Dahil tayo ang may boses dito. Mga botante tayo, mga taxpayers tayo. So kailangan, kapag kaampera natin ninanakaw, kailangan hindi tayo pumapayag. Kailangan magsasalita tayo. Okay? Syempre bago ang lahat, i-congratulate ko muna yung ating isang kapatid na si Banat Bay. Congratulations kay Banat Bay. Kay Attorney Topacio, kay Crisette Chu, at saka kay Tio Moreno, dahil nagwagi sila doon sa katarantaduhang isinampang demanda nitong babaeng akala mo'y pinakamabait na tao sa buong Pilipinas, parang santo. Pero maladyablo naman ang ugali. So sinampahan niya ng cyber libel itong mga mga kasama natin, puros mga Duterte, Duterte supporter to. Dahil yata doon sa alam ko doon to sa sa yung kay alias Rene. Hindi pa siya nakontento na pina-take down niya yung mga Facebook pages channels. Noong mga naglabas ng statement nung recording ng pag-amin ni alias Rene sa sambayan ng Pilipinas na siya daw di umano ay kinontrata lang nitong aling ito. Dati na may issue ito ng pagtatamper ng mga testigo. May kaso pa nga itong para may sinampang kidnapping dito dahil meron yatang mga minor de edad na hinold ito Patungkol yan dyan sa inquiry din ng war on drugs dyan sa Senado noon. So ngayon, itong mga matatapang na mga Duterte loyalist, itong mga Duterte supporters, dinimanda niya dahil nasira daw yung kanyang puri. Putang ina niya, nasira pa puri mo, sirang-sira naman na puri mo. Ano pang masisira sa puri mo? Sirang-sira naman na yan. Walang hiya naman talaga. So, congratulations at nagwagi ang freedom of expression versus freedom of suppression. Hindi ba? Suppression of freedom of expression. Hindi, nakakapagtaka lang kasi. Ito si Risa Ontiveros, aktivista man ito. Aktivista ito. Ang advokasya ng mga ito, kapag may mali, magrarally. At doon nakilala ito. Walang ginawa ito kundi magrally at sinuwerte siya sa kakarally niya. Ngayon, senador na siya. Magrally. So, karapatang pantao daw yan, yung kanilang ginagawang pagrarally. Pero noong sila na yung subject
nung sila na yung kinikriticize ng mga Pilipino, let's consider Banat Bay, Tio, si Crisette and si Attorney Topacio, let's consider them as critics ng mga taxpayers, na mga kritiko ng mga nasa gobyerno. May sinabi na ang Supreme Court dati na kapag ikaw ay nasa gobyerno, hindi ka dapat balat sibuyas. Dapat sagutin mo na lang yung mga paratang sa'yo, kasi public service and public office is a public trust. So, kung hindi mo na nakukuha sa mamamayang Pilipino yung tiwala nila, ibig sabihin may mali sa ginagawa mo. Mabuti naman at umaandar pa rin ang batas dito sa Pilipinas at kinatigan ng korte itong mga dinidimanda ni Risa Ontiveros na nga, kasi naman wag mong gamitin yung iyong kapangyarihan bilang isang senador, bilang isang malaking personalidad para gipitin yung mga tao na bumabatikos sa iyo. Kapag binatikos ka ang pinakamaganda, sagutin mo, o kaya wag mong pansinin kung sa tingin mo hindi totoo yung mga pinagsasasabi nila, di ba? Di wag mong pansinin, sanay naman kayo sa ganyan, sa didmahan, di ba? Dinededman nyo lang din naman yung mga magdanakaw sa Pilipinas. Ang dami mga nagnakaw sa flood control, di ba? Dinedman nyo. Ikaw nga, dinedman mo rin lang si Tonying. Bakit hindi mo dinimanda si Katonying ng cyber libel? Siyang naglabas na meron ka daw sandamukal na insertion sa amendments. Nag-deny ka pa, nagsinungaling ka pa sa media, sinabi mo wala kang ganun. Pero lumabas, nagpakita ng listahan si Katonying. Ipinakita niya na napakarami palang insertion. Ba't hindi mo siya dinimanda? Hindi ba nasira ang reputasyon mo doon sa ipinakita niya na bait-baitan ka, tapos kunyari nag-iimbestiga kayo sa flood control, galit kayo sa may mga insertions, tapos napakarami mo palang insertions. Mantakin mo, isa lang ang requested na project mo, isa lang ang requested, tapos napakarami mong insertion. Di ba? Bakit hindi mo na lang sagutin yon? Bakit demanda ang ibinabato mo doon sa mga taong nagtatanong lang naman sa inyo? Tapos na ba yan yung issue nung kay alias Rene? Akala ko kayo, Senate inquiry kayo tungkol dyan. Bakit hindi ka na nagpatawag ng Senate inquiry patungkol dyan? Baka sakali ulitin nung alias Rene yung kanyang mga sinabi na binayaran mo lang siya. Sabi niya, hindi natin sinasabi, hindi naman sa atin nagsimula yun. Nagsimula lang din yun sa isang YouTube channel, sa isang Facebook channel, Facebook page, naglabas ng video, and then kinontent lang naman natin. Sabi ko nga sa inyo, yung aking Facebook page na kasing tanda na, mas matanda pa sa anak ko, na-take down dahil lang dyan sa alias Rene na yan. Mantakin mo, hawak mo na ang Facebook. Taga Gabriela ba o Akbayan? Yung nagfa-fact check ng Facebook. Sa inyo na nga ang Facebook, tapos yung pati mga komento ng mga netizen ayaw nyong pakinggan. Pinati-take down nyo nga yung mga channels namin. Hindi nga kami nagreklamo, nagawa lang kami ng mga bagong channel para hindi huminto ang boses ng taong bayan, tapos magdidimanda kayo. Kakapal ng mga pagmumukha nyong, kapal-kapal na ng makeup mo, kapal-kapal pa ng mukha mo, ha. Tapos balak mo pa maging presidente. Paano na yan, Risa, pag naging presidente ka, di lahat na magsasalita, didimanda mo? Putang ina, diktador ka niyan. Akala ko ba ayaw nyo sa diktador? Akala ko ba ayaw nyo sa mga nag-aabuso sa karapatan ng pantao? Bakit una kang umaabuso? Gusto mo maging presidente, tas ayaw mo sinisita ka? Wala kang karapatan maging presidente pag ganyan. If you're not up for constructive criticism, wag ka nang magpolitiko. Kung ayaw mo na binabatikos ka, kung ayaw mo na nagkakaroon ka ng issue, pwede ka naman magmadre. Sa sobrang bait mo naman, baka palitan mo si Mother Teresa, magmadre ka na lang. Walang problema yan. So congratulations sa mga kapatid natin, kay Banat Bay, kay Crisette, kay Tio, kay Atty. Topacio, at kung sino-sino pang mga sinampahan ng kaso. Ayan ang sinampahan niya Banat Bay, Ka Eric, si Crisette Chu, Joey, Jasonza, Alex Destor, aka Tio Moreno. Yan yung mga sinampahan niya ng kaso. Congratulations sa inyo. Nanaig ang batas sa Pilipinas. Congratulations. Ito pa, reaksyonan pa natin to. Itong nakakatawa at punong-puno ng katarantaduhan ng image na ito. Sabi ni Lenny Robredo, si Lenny Robredo ay isang dilawan. Si Lenny Robredo ay Malacori Aquino ito. Namatay yung asawa nito, tapos namatay yung asawa niya, naging vice president siya ng Pilipinas. Palakpakan.
Ito ang tumalo kay Bongbong Marcos. Ito ang nakakatawa rito ha. Si Leni Robredo, tinalo si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos sa loob ng 6 na taon. Sinasabi niya, mandurugas ito si Leni Robredo. Dinugas daw siya, dinugas daw siya, dinugas daw siya. O, di ba? O, mantakin mo ha. Yung tao na nagbibintang sa'yo na dinugas ka, pagdating noong eleksyon ng 2022, dinugas ka din. Tapos ano yan, parehas kayong mandurugas, kaya bati na kayo ngayon. Oo, mandurugas daw ito si Leni Robredo. Tapos sabi nila, dinugas din daw ni Bongbong si Leni Robredo. Kasi parang si Bongbong meron siyang mga ebidensya na dinugas siya. O hindi pinakinggan yon ng Presidential Electoral Tribunal. PET, hindi pinakinggan yon. So parang ang nangyari ngayon, yung mga pandurugas na ginawa ni Leni Robredo, ginawa nila noong 2022. Hindi ngayon makapagdemanda si Leni. Bakit? Kasi kung ang grounds ng kanyang demanda, yun din ang grounds ng demanda ni Bongbong Marcos noon, so bakit pakikinggan ka? Si Bongbong Marcos noon, hindi pinakinggan. So ginamit nila yung pinagbabawal na technique sa bawat isa at ngayon magkaibigan na sila. Yung magkaaway noon, yung nagpapatutsadahan noong 2022, nananawagan pa ng hair follicle test, drug test, na magnanakaw daw ang mga Marcos, na martial law, madaming namatay. Galit na galit si Leni Robredo at mga dilawang tae. Tapos ngayon, magkaibigan na sila. Ang sabi ni Leni, gusto daw niya na magtagumpay si Boy BBM dahil ang tagumpay niya ay tagumpay ng bansa. Abay, gaga ka pala eh. Tarantado ka pala eh. Bakit hindi mo yung ginawa noong panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Di sana kung naging supportive ka din sa kanya, kung sana lahat ng mga panukala niya sinuportahan mo din, di sana naging matagumpay din siya. O although naging matagumpay naman siya kahit wala yung tulong mong visit ka. Pero sana mas naging matagumpay si Pangulong Duterte kung sinuportahan mo rin siya katulad ng pagsuporta mo kay Bongbong Marcos na di umano magnanakaw sa pera ng taong bayan, na di umano dinideliveran ng mali-malitang pera galing sa mga ghost projects ng flood control, sa mga insertions at sa mga pagmamanipula ng budget ng Pilipinas. Hindi ko alam kung anong klaseng tagumpay ba ang gusto mong mangyari, tagumpay niya. Kasi ang tagumpay niya, yung pagiging tagumpay nila sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan, di umano, yung pagiging matagumpay niya roon, naghirap ang bayang Pilipinas eh. O hindi ba, ikaw na nagsasabi, talamak ang droga dyan sa probinsya mo. Bakit talamak pala droga dyan sa probinsya mo? Bakit yung presidente na walang ginagawa sa issue ng droga at mayroon pang issue na nagdodroga, bakit sinusuportahan mo? Okay man ito, kasi miski naman ako suportado ko naman si Bongbong kung maganda ginagawa sa bayan, kaya lang wala Walang magandang ginagawa sa bayan. Sige, hinahamon kita, Leni Robredo. Magsabi ka nga ng mga bagay na ginawa ni Bongbong Marcos na naging tagumpay ng Pilipinas. Tangina, lahat ng presyo ng bilihin ngayon, mahal ng kuryente, mahal ng upa, mahal ng tubig, mahal ng lahat. Mahal ng pagkain, mahal ng gasolina, putang ina niyan. Siya na lang ang hindi natin minamahal. Lahat nagmahal na, siya na lang ang hindi natin kayang mahalin. Dahil sa dami ng paghihirap na nararanasan natin sa Pilipinas, putang ina niyan. So gusto mo suportahan namin siya? Ha? Paano namin siya susuportahan kung di umano ninanakaw nila pera ng taong bayan? So pag nagtagumpay siya, tagumpay ang bansa, 2 taon na lang, di pa siya nagtatagumpay. 4 na taon na nakakalipas, putang ina, hindi pa nagtagumpay ang Judas na yan. Wala pa nagawa sa bayang Pilipinas. Ang laki ng utang ng Pilipinas, 17 trillion na utang ng Pilipinas. Wala naman tayong infrastructure na napapakinabangan ngayon. Yung subway project, itinigil na. Yung mga proyekto ng railway sa Mindanao, tinigil din. So saan nila dinadala tong pera na to? Paano magtatagumpay yung utang ng utang tapos wala namang ginagawa para makabawi yung bayang Pilipinas? Kung sana lang sinuportahan mo rin si Pangulong Duterte noong siya ay Vice President, kasi ganun ka naman pala Nung Vice President ka, pag nagtagumpay naman pala ang presidente, tagumpay ng bayan, bakit number 1 kang obstructionist nung panahon ni Pangulong Duterte? So kung halimbawa Leni Robredo, manalo si Inday Sara sa 2028, susuportahan mo rin kaya siya dahil ang tagumpay niya ay tagumpay ng bansa? Ang ina nyo talaga, kakapal ng mga pagmumukha nyo but anyways, ito makinig naman tayo ng mga balita. Patungkol diyan sa impeachment ni Bongbong. Ito may nagsalita si Pastor Canor. Si Pastor Dila, may sinabi siya na bakit daw hindi lumusot yung impeachment ni Bongbong. Noon pa naman daw.
Ine-expect naman na nila yan. Noon pa naman daw. Bakit sinampa pa yan? O, ito, pakinggan natin, ha? Madadala sa plenaryo. Dismiss na sa committee. Tama. They have been dismissed in the committee. So, wala nang plenaryo. Ang hinihintay na lang namin, yung impeachment laban kay Vice President Sara. I see. O so malinaw yon para sa inyo, kung binasura na. Binasura na yan ng dead committee. Good as dead. Binasura ng committee. Good as dead yan. Yeah, okay. So ibig sabihin, Maaring the only thing that the plenary can do is So, imagine yung committee chairwoman, sinasabi niya na may pag-asa pa naman yan sa plenaryo. Pero siya sinasabi niya wala na. Wala na, walang kapag-asa yan. Wala talaga. Anong wala? Ang dami reklamo. Wala naman sigurong impeachment complaint kung wala siyang ginagawang masama, di ba? And ano namang masama doon? Kung halimbawa, ano namang masama doon? Kung, substance and everything, kung sa tingin nyo naman, kung sa tingin nyo, si Bongbong Marcos, wala siyang ginawang kabulastugan sa Pilipinas, wala siyang ginawang kahayupan. Bakit hindi nyo hinayaan na tumuloy yan? Bakit hindi nyo hinayaan na mag-progress ang kaso na yan? Kung sa tingin nyo, wala naman siyang kasalanan. Ano sasabihin nyo? Sayang ang pera ng taong bayan? Hindi sayang ang pera ng taong bayan dyan. Putang ina, matagal nang sinayang ng Marcos administration pera ng taong bayan. Kasi ang sinasabi niya, hindi na yan dapat magpunta roon. Kasi pag nagpunta yan doon, sayang ang pera ng taong bayan. Mas nasayang pera ng taong bayan sa Tricom. Mas nasayang yung pera ng taong bayan sa Quadcom. Yun yung ang tagal-tagal, magkano yung ginastos natin, ilang hearing yan, 15 hearing? Uy, sabi ni Greco Bellica, bawat hearing daw yan, 10 milyon, bawat isang congressman. Hindi ba doon nasayang ang pera natin? Hindi ba sinabi din yan I think, si Joey Cruz ang nagsabi niyan, or si Mark Lopez, sinabi rin nila yan na ayokong magpunta dyan sa hearing ninyo, gawa ng sayang lang yung pera ng taong bayan sa hearing na yan. Di ba sinabi niya, tapos nagalit kayo? Gusto nyo pa nga siya ipakontempt? Diba? Dahil sa sinabi nilang yun, nasayang ang pera ng taong bayan. So ngayon, ginagamit mo yung katagang sayang ang pera ng taong bayan. Pero yung mga nanakaw sa flood control projects, hindi ba sayang ang pera ng taong bayan doon? Hindi ba trabaho nyo naman ng mga congressman na mag-imbestiga? Bakit hindi kayo mag-imbestiga? Eto na may kaso na. Hindi ba? Ito na yung pagkakataon ni Bongbong Marcos na mapatunayan niya sa sarili niya na hindi siya nagkasala o hindi siya nagnakaw ng pera ng taong bayan. Bakit hindi nyo hayaan na ipagtanggol niya sa sarili niya? Bakit nyo siya pinagtanggol? Di ba? Kung ako yan may mga demanda kayo, may mga ebidensya ba kayo? O sige, palulusutin namin ito Palulusutin namin ito, and then yung mga ebidensya ninyo, aralin namin, and then from your evidence, magdidesisyon kami whether guilty or not guilty, or impeach or not impeach. Ito si Bongbong. Kasi kung ikaw, sinasabi mo na walang basihan yan, na hindi niyan pwedeng ipakulong, ipa-impeach si Bongbong, bakit hindi nyo hinayaan na mag-push through yan, na mapunta yan dyan sa Senado? Di ba? Malalaman lang natin kung may kasalanan talaga si Bongbong o hindi pagka humarap na siya sa taong bayan, ipinakita na sa kanya yung ebidensya, at yung ebidensya kaya niyang tapatan ng sarili niyang ebidensya at mga testimonya. O yun, doon na tayo maniniwala na si Bongbong Marcos hindi talaga magnanakaw. Pero kung final pa lang yung kaso, pinatay nyo na kagad yung kaso, paano pa natin malalaman kung nagnakaw nga talaga si Bongbong sa taong bayan o hindi? O yun ang malaking pagkakamali niyo, sir. O kung talagang naniniwala kayo na si Bongbong Marcos walang kasalanan sa Pilipinas, sana pinabayaan nyo siyang ipagtanggol niya sarili niya. O kung ganun lang naman pala ang labanan, lahat naman pala yan, hearsay lang. Sayang ang pera ng taong bayan. Dapat kay Inday Sara, ganito nilang gawin nyo. Pag file ng impeachment ng makabayan, dapat patayin nyo rin agad. Kasi sayang ang pera ng taong bayan Oo, sayang ang pera ng taong bayan. Magkano ba yung pinag-uusapan dito kay Bongbong Marcos? Ang pinag-uusapan dito, trilyon. O tapos pinatay nyo na kagad dyan dahil walang ebidensya. O eto kay Inday Sara. O si Inday Sara ngayon pupunta dyan, merong impeachment. Tapos bubuhayin nyo yung impeachment ni Inday Sara kasi may ebidensya sa kanya. Anong ebidensya? Ilang milyon yung pinag-uusapan kay Inday Sara, at even COA. Walang sinasabi yung COA na nagnakaw siya ng pera. Tapos siya, sufficient yung ebidensya? Grabe naman kayo, pastor. Sobra naman yan. Grabe, ang lakas ng loob magsalita. Hindi ka naman nanalo. Tinalo ka nung di ba? Ang kapal ng mukha mo.
Nagpa-interview ka pa, hindi ka naman binoto ng mga constituents mo. Meron ka pang nalalaman na sayang ang pera. Alam mo, sayang ang pera? Sayang ang pera ng distrito mo, mantakin mo, hindi ikaw ang binoto tapos ikaw ang nanalo. Doon talaga sayang ang pera. Dapat nga wala kang sweldo eh. We will submit to the plenary for a plenary vote. Ano? Kung mangyari man yung plenary vote na yan, hindi na mananalo yan. Wala na. But It's good as dead. Is this Wala something... na, pinatay niya na, nilibing niya na. Ano ka, Diyos? Sana lang talaga binigyan niyo ng pagkakataon si Bongbong Marcos na patunayan niya na hindi siya magnanakaw. Yun lang naman ang gusto namin eh. Kasi kung mapatunayan niya na hindi siya magnanakaw, humarap siya sa taong bayan, nakita ng taong bayan na talagang hindi siya nagnakaw, di mabuti. Di maganda. Kaya lang, paano pa natin malalaman nagnakaw siya o hindi? Inabogado niyo na. Patay. that you have already expected, Kong? In-expect ko na yan noon pa eh. I mean, So ine-expect niya na paano, so ibig sabihin wala na talagang check and balances. Kasi hindi pa naman daw pala isinasampa ito. Ine-expect niya na na hindi impeachable. Na hindi pwedeng ma-impeach ang presidente. Magkano ba? Tatanong lang Nagtatanong na magkano ba? Magkano ba yan? Magkano ba yung inilalako nyo na yan? Kasi baka mamaya kayang tapatan. in fact, nung I was interviewed, sabi ko hanggang Friday na lang yan. Ngayon nga, umabot pa nga ng Wednesday. Hanggang Friday na lang yan. That will not even prosper. Sapagkat nakikita ko, binabasa ko naman yung dalawang klaseng impeachment as I read the charges on the sufficiency in substance. Wala talaga Wala talaga? As in wala? As in wala talaga? Ganun kayo kabulag? So paano na yun? Paano na yung mga akusasyon sa kanya patungkol doon sa mga nawalang pera ng Pilipinas? Yung sa mga 5,500 flood control projects gawa na tapos malaman-laman hindi pa pala. Siya yung nagmamalaki nun na ginawa na. O paano yun? Yung bali-balita na nagdi-deliver sa kanya ng mali-malitang pera sa pinsan niya at saka sa anak niya. Papaano yun? Mismong miyembro ninyo yung nagsasabi na nagalit si Bongbong Marcos kay Romualdez at saka kay Zaldico, tapos sinabihan sila na ninanakaw nyo pera ng taong bayan. Ilang mansyon ba kailangan nyo? Ilang eroplano ba ang kailangan nyo? So the fact na sinabi ni Bongbong yun, alam ni Bongbong na may nangyaring kabulastugan o may ginawang kabulastugan yung pinsan niya at saka itong si Zaldico, may ginawa ba siya? Mayroon ba siyang hakbang na ginawa para mapanagot itong dalawang taong pinag-aagalitan niya? Again Congressman Chanco ay congressman ngayon, congressman din nung 19th Congress. Sinasabi niya na si Bongbong Marcos pinagalitan si Romualdez at saka itong si Zaldico. At sinabi rin niya na yung mga pirma ninyo sa impeachment ni VP Sara ay bayad. Tapos paano yun? Di ba yun yung sayang na pera ng taong bayan, sir? So wala talagang nakikitang mali kay Bongbong talaga, wala talaga. Tangina, pastor na naturingan to pero sinungaling. So ano yung nakikita namin? Wala yun. So ano yung reklamo ng milyon-milyong mga Pilipino? Wala lang yun. Gawa-gawa lang namin yung gano'n. Trip lang namin. Gumising kami ng umaga, paggising namin. Ay, tara, pagbintangan natin si Bongbong. Tangina niyan. Ganun ba yon? Ganun ba tingin nyo sa kabobo talaga mga Pilipino? Yogi, wala. Chicken. Wala talaga kahit anong gawin mo, wala It's all hearsay. Of course. Hearsay. Lahat din naman nung kay Inday Sara hearsay Sabi-sabi lang din. Bakit yung kay Inday Sara nag-push through, yung sa kanya hindi? Taina niyan. Ay sus. Allegations yan, no? And sabi nila, Ayun nga, may allegations So dapat mag-imbestiga. Kung mayroong nagdemanda, dapat magharap yung dalawa, yung nagdemanda at saka yung dinidemanda, dapat magharap sila sa korte. Ano ba yung korte? Ang korte, yung impeachment court. Yung mga nagdidemanda, pagkakataon nila na ilabas yung kanilang ebidensya sa impeachment court.
O tapos si Bongbong naman, ipaliwanag din niya yung sarili niya doon sa impeachment court. Doon lang natin malalaman kung totoong magnanakaw si Bongbong o hindi. Di ba? O bakit hindi natin pinalusot? Sana pinalusot natin. Maganda nga, palusutin nyo rin yung kay Inday. Oo, kami nga gusto rin namin lumusot yung kay Inday, lumusot yung kay Bongbong, lumusot yung kay Inday, tas pagalingan kasi si Inday ready na siya eh. Tingnan ninyo, sinabi ni Claire Castro kanina, hindi na nga gumawa, hindi nagbuo si Bongbong Marcos ng defense team patungkol sa impeachment na yan kasi alam niya na hindi lulusot yan. Alam niya na, ewan ko nag-speculate lang ako, baka bayad niya lahat ng ito. O baka yung, kung totoo yung nakuha niyang bilyon-bilyon pera, baka shinare niya sa mga ito, kaya magbubulag-bulagan ito. Hindi natin pwedeng ganun, pwede rin hindi. Malamang mali. Malamang hindi ba? Hindi naman pag-uusapan yung mga talagang katotohanan yan, authenticated records niyan, kapag dumating na yung talagang sa plenaryo at dumating na yan sa Senado para pag-usapan at talakayin na yan. O yun naman pala eh. Matatalakay lang naman pala yung authenticity ng mga ebidensya nila kapag yan ay nasa Senado na. Ba't hindi natin dinala sa Senado? Ba't pinatay nyo kaagad? Hindi ba mas maganda yun na makita ng taong bayan on live TV kung papaano ipagtanggol ni Bong? Magaling man siya, hindi naman magnanakaw yan, hindi nga adik yan eh. Di ba? Na ipagtanggol niya sarili niya na with all the documentations and all the best lawyers in the country, mapapatunayan nila with all their proof na wala talaga siyang kinalaman sa mga pagnanakaw na yan. O di ba? Mas maganda yun kung ganun sana. Pinatay nyo na Paano pa natin mapapatunayan may kasalanan si Bongbong? Grabe, ang dami niyang abogado Mantakin mo lahat ng mga nandiyadyaan sa na yan, yung committee na yan. Pucha, abogado niya. Takin mo 41 ang bumoto para hindi matuloy yung impeachment niya. Tapos yung dun sa impeachment ng Makabayan, ito nakakatawa dun sa Makabayan. Pinapa-impeach na si Bongbong, tapos yung articles of impeachment ni De Jesus, hindi nila pinapayagan. Putang ina niyan. Paano nangyari yun? Nagdidemanda kami ng impeachment, tapos yung isang nagdidemanda ng impeachment, putya, hinaharang mo yung impeachment niya. Ay nako, patawa. Pero hindi Sa committee pa lang, hindi lang dapat elegasyon ang pag-uusapan dyan. There should be authenticated records. There should be evidences. Kaya nga, kung may ebidensya nga sila, bakit nagpakita pa ng ebidensya dyan? Sabi nga nila, hindi naman to, hindi pa naman ito yung hearing proper para magpakita kami ng ebidensya eh. Oo, ito'y pinag-uusapan pa lang kung ito bang aming mga aligasyon grounds for impeachment. Hindi ba grounds for impeachment yung betrayal of public trust? Di ba? The fact nga na si Bongbong Marcos hindi siya nagbuo ng legal team, defense team para depensahan yung sarili niya sa impeachment, talagang may usapan na sila ng Congress na hindi lulusot to, sir, huwag kayo mag-alala. Kaming bahala rito. There should be factual evidence that should be shown to us. Oo. Kung Benny, si Chicky Verhel po ito, kung Yes. ang problema po ay kakulangan sa ebidensya o maybe in this case walang ebidensya, sa tingin po ninyo, ano po ang tingin nyo sa idea na dapat hindi outright dismissal? Instead, magkaroon dapat ng masusing pag-iimbestiga? Alam mo, totoo lang, masusi na nga yung binigay namin I think I even Ano masusi? Ano masusi doon? commended the chairman of the Committee on Justice for being so kind to the endorsers of the complaints, di ba? I mean, ako, gusto kong tapusin na ito dahil wala man talaga mangyayari. Sabi ko nga, it's an exercise in futility. That's why I walked out. You know? It's actually a waste of the people's money. Wala talaga mangyayari kahit na A waste of people's money. Magkano ba gagastusin kung sakaling pumunta yan sa baka mas mahal pa yung Hermes ng mga kabit nyo Hindi ko sinabi may kabit to. Sir, baka mas mahal pa yung bulletproof na Escalade mo Yung mga Mercedes-Benz mo baka mas mahal pa, tsaka yung mga mamahalin mong motor. Tsaka yung ibang mga congressman baka mas mahal pa yung mga Hermes. Yung mga relos nila, nakita ko yung relo ni ni Valeriano, putang ina, patik. Kumikinang, putang ina, pag pangit ka, sa bagay, pangit si si Valeriano, putya, pag gano'n ang relos mo, pumupogi ka sa mga pokpok
Di ba, sobra naman yun. Mas mahal pa yung mga ibenta lang ni ano yung relos niya eh. Kung ako si Luis sino yun? Si Valeriano. O sige, nanghihinayan ka sa pera. Ako na, sagot ko na. Benta ko tong relos ko para lang mapatunayan ni Bongbong Marcos na wala siyang kasalanan. Para yun ang gastusin natin. O, di ba? Kung yun lang, baka mag-ambag-ambag pa kami. Kung pera lang ang kailangan mo, abante, ambag-ambag kami. Ilan ang Pilipino sa Pilipinas? Ang dami. O magbigay lang tigla 5 piso bawat isa. Magkano yan? O kaya na ba yan? Magbigay kami tigla 5 piso. Kaya na bang ano yan? Kung pera lang ang problema? Pera problema, dami-daming pera. Dami nga ninakaw eh. 200, ilang trillion nga yung ninakaw eh. Pera lang pala yung problema nyo. Tingnan ninyo. Nauubos yung pera nyo sa mga ganitong bagay na importante. Wala na kayong pera. Pero pagdating sa mga nakawan, inuubos nyo yung pera. Hindi ko sinasabing siya. I mean, yung mga magnanakaw ng mga congressman. Kayo talaga, oh. Ano pang gawin yan? I believe that all of the members of the Committee on Justice have been set. Ayan, congratulations. So, congratulations Bongbong Marcos. Napakagaling ng iyong mga abogado dahil nagsisimula pa lang ang reklamo ay pinatay na nila yung iyong kaso. O dito, pakinggan naman natin itong anak ng presidente na di umano ay addict din. Ay, si Amy Marcos ang may sabi doon ang addict na anak ng presidente according sa tiyahin niya mismo. Kinukot ko lang yung tiyahin, hindi ako nagsabi niya na. O pakinggan natin yung kanyang paliwanag tungkol sa allocables. Dumepensa na si Presidential son Sandro Marcos sa issue ng umano'y allocables o soft pork sa kanyang distrito. Wala raw siyang kinalaman dito. Yan ang agenda report ni... Wala daw siyang kinalaman. Bakit wala siyang kinalaman? Bakit? Ba't wala siyang kinalaman? Tandaan nyo si Zaldico, sinabi niya na itong batang ito, ang laki ng bilyon-bilyon yung perang kinuha sa kanya niyan. Yung tsuhin niyan, ganyan din. Yung tatay niyan, diniliberan din daw ng mali-malitang pera. Yun yung mga lumabas may kaso to? Wala. May kaso si Romualdez? Wala. May kaso si Bongbong? Wala. May kaso si Pangandaman, yung babae, wala. Oo, anong ha? Walang, may kaso si E.S. Bersamin, wala. May kaso, tanginan to, parang baliw eh. May kaso yung iba na mga sinabihan yung sila Roman Romulo, sila Arjo Atayde. May mga kaso yung mga, wala, di ba? Pero lumabas yung mga pangalan nila. Anak ng tinapay yan. Wala daw siyang kinalaman sige, diretso pa natin. Manalo. But aside from that, lumabas sa Philippine Center for Journalism. PCJ ba yun? Lumabas na siya yung pinakamalaking insertion. Siya yung pinakamalaking allocable. Pero wala daw siyang kinalaman Wala daw siyang kasalanan wala daw. Sinagot na ni House Majority Leader at Presidential son Hindi niya pa nasasagot yun yung allocable. Sandro Marcos ang issue na isa umano siya sa mga nakatanggap ng pinakamalaking pork barrel mula 2023 hanggang 2025. Sa isang panayam, nanindigan si Congressman Marcos na wala siyang kinalaman sa alokasyon ng DPWH funds para sa 1st District ng Ilocos Norte sa ilalim ng National Expenditure Program. Yan, dito natin pag-usapan. Okay. Yung 1st District ng Ilocos Norte, ilan ba ang niyan? Ilan ang populasyon niyan? Tingnan natin tingnan natin dito sa aking kaibigan. Tingnan natin ang populasyon ng Ilocos Norte. 1st Legislative District, 300,000. Okay? 300,000 lang ang tao diyan. Ano yung District 1? Yung Lawag City. Lawag City, 111,000. Pinakamalaki yung Lawag. Yung Bacara, 33,000. Pasukin, 29,000. Burgos, 10,000. Pagudpud, 25,000. Banggi, 15,000. Dumalneg, 3,000. Vintar, 33,000. Pideg,
22,000, Sarat 25,000, ha? So total of 300,000 residents. Residents to, ha? O yung census to. O tanungan natin kung magkano ang kita income ng District 1 Ilocos Norte. Tinatayang kita pinagsama-sama latest available LGU reports 2022 to 2024. 2 billion kada taon. Binreakdown din ulit kada city. Lawag City 1.1 billion. Vintar 150 million, Bacara 140 million, Pasukin 130 million, Bangi 110 million, Pagudpod 120 million, Pideg 110, Sarat 110, Burgos 90 million, Dumalneg 60 million. So total 2 billion kada taon ang kinikita ng distrito niya. 2 billion kada taon. Tingnan nyo kung magkano ang itinapon niyang pera diyan sa kanyang distrito. Tingnan natin Tingnan nyo dito sa PC, dito sa report ng bilyonaryo. Play. Number one, that was a initiative of the executive. Meaning wala po kinalaman ang congressman, wala po kinalaman ang legislative sa pag-allocate ng kahit anuman na amount doon. Ayun So sinabi niya, walang kinalaman ng congressman, executive, at saka DPWH. So tatay niya, at saka DPWH. So hindi mo daw siya pwedeng kasuhan or pagbintangan na nagnakaw or masyadong malaki yung kanyang pera na ibinigay na inallocate sa kanya. Yung pork barrel nga sinasabi, yung soft pork, hindi mo pa pwedeng malaki. Or hindi mo pwedeng sabihin na may kasalanan ako sa mga proyekto. So parang sinasabi niya doon sa District 1, yung mga proyekto doon na sira-sira, na hindi natatapos at di tuloy-tuloy, DPWH ang may kasalanan. So wala akong kasalanan. Okay? Kasi wala kaming ganyan. Question, kung ikaw walang kasalanan, bakit yung mga senador na sila Bong Revilla, si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy Estrada, bakit makukulong na sila, may kaso sila? Kung sinasabi mo na ang may control sa mga proyekto, sa mga allocations, at saka sa mga kung kanino allocations, kung kanino i-allocate ng DPWH yung pera para sa project, executive tsaka DPWH, bakit nakakulong si Bong Revilla? Bakit makukulong? Bakit pinapakasuhan ni Ping Lacson ng kanyang Blue Ribbon Committee si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy? Kung ikaw nagsasabi na walang kinalaman ang mga congressman, syempre pag walang kinalaman ng congressman, isang bahay lang kayo. Wala rin kinalaman yung mga senador. O kung DPWH lang pala ang may kasalanan at saka executive, bakit walang kaso si Alcantara at saka si Bernardo? Bakit yung dalawang taga DPWH wala silang kaso, sila Bunuan, walang mga kaso, tapos si Bong Revilla nakakulong na? Sinabi niya, doon lang tayo nagbabase sa sinabi niya. Sinabi niya, wala kaming kontrol. Kung wala naman pala kayong kontrol, bakit nakakulong at ikukulong na yung mga senador? Ang gulo nyo, Bilang isang mambabatas, bilang isang tao na kung ang kanyang trabaho na ipaglaban ang kailangan ng kanyang distrito. Wow! Kailangan ng distrito mo? Uulitin natin ipapakita natin ulit sa inyo. Ayan nakalagay 2 billion lang kada taon. So since 2022, hanggang 2024, 6 billion lang. Ang revenue ng probinsya mo, 6 na bilyon. Kada isang taon, ang pera na inallocate mo sa probinsya mo, putang ina niyan. Lugi. Lugi tayo. Lugi gobyerno. Mantakin mo, hindi nagpo-produce yung distrito mo ng pera
Tapos lahat ng project nasa kanila, puta, T300,000 lang yung yung residente mo dyan. Okay ng ina niyan. Saan nila gagamitin yung pagkarami-raming project na itinapon mo dyan? Napakaraming mga flood control project. Sabi pa ng mga vlogger nyo, hindi naman daw binabaha dyan. Hindi pala binabaha dyan. Ba't may flood control project dyan? Gano'ng karami yung mga tulay na pinagawa nyo dyan? Kaya naman pala, kahit hindi matapos yung mga tulay na pinagpapagawa nyo dyan, kasi hindi naman talaga kailangan ng mga tao yan eh. 300,000 lang sila dyan eh. 300,000 tapos ang kinikita ng distrito mo, 2 bilyon kada taon. Tapos ang tinapon mo sa kanya, gano'n ka lang. Lugi tayo dyan. Parang, alam mo yon, parang ganito eh. O, bibigyan ko kayo ng example. Isang barangay. Yung itong barangay na ito, ang nila, ang kinikita nila, nag-ano sila sa mga pananim. O yun, halimbawa sibuyas, yung kanilang produkto nitong barangay na ito. At may ambag sila sa lipunan. O dahil mahal mo yung barangay na yun, binilan mo sila ng mga backhoe. Binigyan mo sila pagkarami-rami mga hollow blocks. O nilagyan mo sila ng mga flyover. Putang ina, puro kambing lang yung dumadaan doon, tsaka puro mga baka lang. Nilagyan mo ng mga sandamukal na mga infrastruktura doon. Putang ina niyan. Ang pinoproduce nila, sibuyas, anak ng tinapay. Sana yung mga proyekto mo dyan sa distrito mo para mapalago yung negosyo, pagninegosyo, infrastrukturang agrikultural dyan sa probinsya mo. Putya, nilagay nyo lahat sa kalsada. Nilagay nyo sa mga tulay. Inilagay nyo sa flood control. Putang ina niyan. Paano makakatulong yan sa distrito mo? So, nung naglagay ka ba ng ganyang kalaking mga infrastruktura sa distrito mo, umunlad ba distrito mo? Nadagdagan ba yung 2 billion per year nila na kinikita? Anak ng tinapay, dyan pa lang, puta, palpa ka na eh. My mayors, my constituents, my barangay captains come to me with priority projects all the time. And it is my job to forward those projects where Yun na nga, finorward mo lahat ng proyekto. Siyempre, kayo eh, ganid kayo eh. Tangina, kahit wala namang ambag yung distrito mo sa pangkalahatang pondo ng Pilipinas, pera ng Pilipinas, putya, inilagay mo lahat ng mga malulupit na mga doon, na mga proyekto doon. Anong tawag doon? Putang ina niyan. Anong tawag doon? Hindi ba corruption yun? Hindi ba katarantaduhan yun? necessary. But it is the prerogative of the executive as to where those funds go when the NEP arrives into Congress. Sa ulat Ayan Philippines 15 billion. 792,000. 15 billion ang allocable mo. Ang allocable per year, 5 billion. Putang ina, kumikita lang yung probinsya mo ng 2 bilyon tapos nagtatapon ka ng 5 bilyong infrastruktura dun. So all in all, since 2023 up to 2025, meron ka ng 15 billion 792 na budget allocated para sa distrito mo. Putang ina niyan. 2, 4, 6 billion lang yung production eh. Ng ng probinsya mo eh. 6 billion ang production ng probinsya mo, 15 billion yung itinapon mo sa kanila. So, lugi ang gobyerno. Di ba? Di sana sinabihan mo yung mga mayor mo. Request kayo ng request sa akin ng project. Putang ina ninyo, hindi naman lumalago yung mga probinsya, yung mga siyudad na nasasakupan nyo. O tsaka mag-ano kayo, ambag kayo ng malaki sa pera ng gobyerno para madali nating ipa-approve yung mga budget nyo. Ang dami nyong hinihingi. Puta, papitiks-petiks kayo. 2 billion lang pala yung ambag nyo. O, tapos 15 billion yung inilagay mo. Nobyembre noong nakaraang taon, sinabi nito na nakakuha si Congressman Marcos ng 15.8 billion pesos in DPWH funds o tinatawag ding allocables mula 2023 hanggang 2025. O, ayan ha. Sorry mali pala yung 150 billion. Mali. Masyado akong masyado akong na-bloat. Naalala ko na ito na, pinakita na natin, 15 billion. Regardless, 150 billion, 15 billion. Your city is only producing 2 billion per year and you are giving them 5 billion of the money ng mga Pilipino. Luging-lugi tayo, tama? Okay man lang sana eh. O 2 billion yung nyo.
2 billion yung inyong kinita, o 1 billion yung ilalagay kong infrastructure sa inyo, okay na yon. At least kahit papano, pwedeng yung kinita ng gobyerno nyo, kalahati napunta sa gobyerno, kalahati sa mga constituents nyo, okay yon, understandable. Pero grabe, 2 billion lang yung kinita, 300,000 lang yung tao, tapos 5 billion per year. Alam nyo ba kung gaano na karaming ospital yan? Ilan na ba ospital dyan sa mga probinsya na yan? Ang tiyuhin naman niyang si dating House O, Speaker same goes sa tiyuhin niya. 14.4 billion, 4.8 billion per year. Leyte siya, di ba? Leyte First District. O, tingnan naman natin na magkano ang kita ng Leyte First District. O, yan, pakita natin. Magkano kita ng Leyte First District? Annual income ng Leyte ay putang ina, 3.2 billion kada taon. 3.2 billion kada taon ha. So Tacloban, Palo, Tanawan, Talosa, Tabon-Tabon, San Miguel, Santa Fe, Alang-alang, Babatngon. So all in all 2.2 billion. 4.8 billion ang tinapon ng tiyuhin niya sa kanyang distrito. Ang tanong, gumagana, napapakinabangan na ba yung mga pera na yan o yung mga infrastruktura na yan? Yun ang di natin. Katulad kay Sandro. O dyan, sa kumikita na 2 billion, mas malaki pa kinikita ng Leyte. Mas mababa pa yung ng Leyte. Yung tinatapon na ng gobyerno sa Leyte na infrastruktura. O kay Sandro. 2 billion. O meron siyang 5 billion so may 3 billion. O ngayon, sa 5 billion na proyekto para sa taon-taon, 15 billion sa 3 taon, ang tanong, tapos ba yung mga proyekto na yan? Napapakinabangan na ba yung mga proyekto na yan? Pucha, dyan tayo magkakaroon ng And yung katulad nga ng sinasabi niya, walang kinalaman ang congressman sa pag-allocate ng budget. Yung presidente yan, nilalagay niya sa NEP at saka yung DPWH, siya ang nagpipili ng mga proyekto. In-explain ko na yun sa inyo eh. So, DPWH dapat may kasalanan. O bakit walang kaso si Alcantara, si Bunuan at saka si Bernardo? Bakit si Bong Revilla nakakulong? Bakit si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy kukulong na? Galing to mismo sa anak ng presidente Martin Romualdez, nakakubra raw ng 14.4 billion pesos na allocables para naman sa First District ng Leyte. Pero giit ng kongresista, DPWH ang makakasagot tungkol sa issue. With regards to that, you will probably have to ask the DPWH. But again, it is the job of a congressman to fight for the projects in their district to make sure that Sobra naman yung paglaban mo sa project, putang ina niyan. Lugi pa gobyerno doon sa mga proyektong inilagay mo sa probinsya mo. Yan yung hindi ini-explain Yan yung hindi ini-explain. Dapat ini-explain yan, magkano kita, ilan ang tao. So, sapat ba yung mga proyektong inilagay niya? Akma ba yung mga proyektong inilagay niya doon sa pinagkakakitaan o pangangailangan noong kanyang distrito? Kasi agricultural dyan eh. O di sana, yung mga proyekto napunta sa mga proyektong pang-agrikultura, hindi sa mga tulay na hindi tapos. Di ba nagpunta doon si Madarahog, ang daming mga infra doon na nakatenga. 15 billion sa 3 taon nakatenga. Anong tawag nyo dyan? Hindi ba, yan? Impeachable offense yan? Tatay mo, presidente. Tapos, ang laki ng perang binigay sa distrito mo. Okay man lang sana eh. Kung halimbawa, hindi mo tatay si Bongbong Marcos eh. Pero tatay mo eh. So, ibig sabihin, minanipulan nyo. Minanipulan ng pamilya nyo yung pera ng taong bayan. Anak ng tinapay yan. the constituents are well taken care of and that their priorities are met and received. Isa ang 2023 to 2025 National Expenditure Program sa mga pinagbasehan ng pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Partikular na ang tinatawag nilang BBM parametric formula na naging daan umano para mangyari ang sistematikong korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ayan, Baseline Balance Management Parametric Program or Formula. BBM Formula.
official allocation mechanism for flood control and other infra projects, thereby converting the national infrastructure budget into a centralized apparatus for plunder. O, di ba? Hindi ba plunderous yan? Hindi ba ano yan? Tatay mo yung pumipirma. Sabi mo wala kang kinalaman, okay. O, pero tatay mo pumirma, DPWH, pinili ng DPWH lahat ng proyekto, ilagay sa distrito mo, tapos sasabihin mo, walang ano yan, basbas ng tatay mo yan? Walang basbas ng tsuhin mo yan? Walang basbas ni Zaldi ko yan? Anak ng tinapay, lokohin yung lelang nyo. Ayon sa reklamo ni Liza Maza at iba pang miyembro ng progressive groups, dinisenyo ang BBM parametric formula para pondohan ang allocables na nasa discretionary priorities ng mga mambabatas. Pero nanindigan si Congressman Marcos na DPWH lang ang makakasagot nito. Kasi yun ang tatanungin mo di ba? Dapat yun ang tanong nila. Sandro, ang kinikita lang ng distrito mo per year, 2 billion. Pero ang nilagay mong infra project sa kanila, 5 billion. Sa 3 taon, 15 billion. Ang tanong, diyan ba sa mga proyektong pinaglalagay mo, lumago yung ekonomiya ng probinsya mo? Kasi kung hindi, nagsayang tayo ng pera. Tama? Tama kung hindi lumago yung distrito mo, nagsayang nga tayo ng pera. Bilang implementing agency ng infrastructure projects sa bansa. Para sa agenda, Joan Maliwanag na ba? Maliwanag na ba sa inyo ang lahat? Kita nyo yung hirap ng ginagawa namin. Hahanapan namin ng mali yung mga pinagagagawa ng mga hinayupak na yan. Tapos, putya yan, ang gagawin nyo lang, isi-share ninyo, hindi nyo pa magawa. Eto, PNP. Ayan na, yung nag-post yung nag-post ng fake media bulletin ni PBBM. Pinaghahanap na. Sana bago nyo ipinatawag si Jack Argota, hinanap nyo muna yan. Yan ang may kasalanan Wala namang ipopost si Jack Argota kung hindi nag-circulate ang dokumento na yan Buti ako, maingat ako, hindi ko talaga yan pinost. Kasi kung pinost ko, baka pinatawag din ako. Pero imagine, hindi pa nila nahahanap yung nag-post sa laki ng pera nila, intelligence funds nila, budget nila, ang laki-laki. Pinatawag na nila si Jack. Sana hanapin nyo muna to. Sige, play. Pagkalat ng investigasyon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG upang matukoy ang pinagmulan ng Peking Medical Bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumalat sa Kasalanan nyo naman yan Kung naglabas kayo ng bulletin, di sana hindi na gumawa ng mga Peking Medical Bulletin yung mga fake news pedra sa Pilipinas. Hindi kayo naglabas Tapos isisi nyo sa ibang tao. Kung naglabas na kayo noon, di wala na, hindi nakakalat yan. Kaya hindi kayo naglabas Sabi ko nga sa inyo, baka mamaya yung fake document na yan, sila pa nagpalabas Para lang maligaw yung taong bayan pinatawag na sa NBI si Sir Jack. Hindi nyo pa pala nauhuli kung sino yung kauna-unahan na nagpalabas netong netong balita na ito, anak ng tinapay social media kamakailan. Bumuo na ng special team ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para hanapin at kilalanin ang mga nagpakalat ng Peking Medical Bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP-ACG Director, Police Brigadier General Wilson Azueta, tukoy na nila ang ilang individual na nag-post ng maling impormasyon kaugnay ng kondisyon ng kalusugan ng di sana, yun yung pitawag dati. Kung tukoy nyo na pala kung sino yung mga nag-unang nagpakalat niyan, di sana yung pinatawag ng NBI, bakit si Jack Argota? Kayo talaga. Pag PWD, pinag-iinitan nyo. Magagalit mga PWD sa inyo nyo. Hindi ligtas sa maaaring isang pangkaso ang mga nag-share ng nasabing fake document. Hindi, papakulong nyo yung mga nag-share. Una sa lahat, hindi naman lalabas yan kung naglabas ang Malacanang ng medical bulletin ng presidente. Hindi naglabas ang presidente ng medical bulletin.
hinihiling yung medical bulletin, hindi inilabas. O kung gusto nyong hindi mag-circulate yung peke, ilabas nyo yung urig. Di kayo naglabas ng urig, tapos putsang ina, pag-iinitan nyo yung mga nag-post. Loko-loko pala kayo. Oh, di ba? Walang hiya. Oh, O siya. Pagod na ako. Nakakapagod din pala talaga itong ginagawa natin. Maraming salamat sa inyo mga bossing ha. Hanggang dyan na lang yung ating vlog. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Sana may natutunan kayo. Baka naman pwede maglambing, like and share. At sana po ay mag-follow kayo, mag-subscribe sa mga YouTube channels and Facebook pages ng lahat ng mga banateros. Mabuhay kayo, hindi tayo dapat mapagod dahil ang mga magnanakaw hindi nagpapahinga. See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa